Pitong klase ng tao na dapat mong iwasan. Na-experience mo na ba yung may kausap kang tao tapos yung pakiramdam mo na drain ka nung kinausap mo siya? Minsan hindi nga to dun sa kwento niya o sa sinasabi niya pero dun sa energy na dala niya sa'yo. Para sa peaceful at walang stress na buhay, ito yung pitong klase ng tao na dapat mong iwasan. Yung pang-apat, kailangan mong malaman. Number 1, yung palaging namumuna. Ito yung tipong laging may negatibong nasasabi. May hana siya palagi sa sinasabi mo, sa itsura mo, o sa pangarap mo. Kontrabolate. Okay yung constructive criticism, pero yung palagi ka na lang napupuna, nakakawala yan ng kumpiyansa mo. Protekta mo yung sarili mo sa pamamagitan ng paglayo-layo ng konti. Number 2, taong mahilig sa drama. Yan yung paborito na lang tema. Yung palaging parang may crisis sa buhay. Lagi na lang may dilubyo. Ang masakit nito, minsan palagi ka pandamay. Alam mo yung bawat araw niyan, parang roller coaster ng emotion. Kaya naman nakakapagod sobra to. Number 3, chismoso o chismosa. Mag-ingat ka sa mga taong gustong pinag-uusapan ang buhay ng iba. Tandaan mo, kung nagchichismis sila ng ibang tao sa'yo, malamang chinichismis ka sa ibang tao din. Negative energy yan at palagi kang mag-aalala. Mas maganda samahan mo yung mga taong nakakapagpataas ng moral mo, hindi yung nakakapagpababa. Eto na number 4, yung mga taong naghahanap ng palaging masisisi. Para siyang CCTV. Naghahanap ng masisisi, kaya CCTV. Wala silang inaako ng kasalanan. Blaming others ang peg. Kapag may nangyaring hindi magandang sitwasyon, ikaw ay tuturo ibang tao. Toxic yung mga ganyang klaseng tao at ayaw niyan mag-take ng responsibility. Number 5, ang taong mainggitin. Yung punong-puno ng inggit sa katawan. Napakabigat niyan sa kahit anong relasyon. Pag may taong laging naiinggit sa tagumpay mo, nako, mahirap makaramdam ng buong suporta sa mga yan. Mas maganda sumama ka doon sa mga taong ipinagdidiwang ang iyong mga tagumpay. Inaangat ka lalo at pinupush ka pang to do more. Number 6, yung taong negatibo palagi. Yung pagiging negative minsan kasi normal yan pero yung palagi na lang, nako, ito yung tipo mga taong may palagi nakikitang mali o hindi maganda sa isang sitwasyon. Ito yung tipo ng mga tao na palagi may nakikitang mali o pangit sa mga sitwasyon. Nakafocus yung mga yan sa problema at hindi dun sa solusyon. O sa mga bagay na dapat ipagpasalamat na lang. Nakakasira ng araw yan, nakakasira ng vibes at nakakabagsak ng aura mo. And number 7, yung taong manipulative. Ito yung taong alam kung paano palihim na kontrolin ang isang sitwasyon o tao para makuha nila yung gusto nila. Pwedeng subtle lang o pasimple pero meron talaga obvious yung approach nila. Magpaparamdam sa ito ng guilt o obligasyon para lang mapaboran sila. Gets? Kaya naman para mapanatili ang kapayapaan sa buhay mo, maging mapanuri sa mga taong hinahayaan mong manatili sa buhay mo. Ang unahin mo yung sarili mong kapakanan ay hindi pagiging makasarili. Tanda mo yan. Ikaw ba, alin doon sa mga nabanggit ang na-encounter mo na? O hanggang ngayon, nandyan sa buhay mo? Paki-comment po. Oh yes!